investigation conducted by Senator Ping Lacson issue about 100 billion insertion. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Napanood ko yung programa ni Karen Davila sa ANC. I think it was titled Hot Copy. At ang kanyang guest, itong si Madam Winnie Monsod. Ito sa isa sa mga hinahanga natin mga authority pagdating sa pagkokomentaryo about our politics, our government, especially tungkol sa economy. Kasi ekonomista ito eh. So meron tayong mga nagustuhan sa mga sinasabi niya. Of course, nag-agree tayo dun sa mga ibang stand niya. But then, meron din naman tayong disagreement. Meron tayong hindi nagustuhan dun sa mga statements niya or sa kanyang stand regarding the matter. Especially, itong pinag-usapan nga nila ay tungkol dito sa nangyayaring anomalies dito sa flood control projects na kasalukuyan nga may mga investigation na ginagawa. Isa sa mga nagustuhan ko sa sinabi niya na yung it is important daw na itong mga nai-involve na mga tao ay talagang wag na nating iboto. Kaya importante na these people who are involved should not be elected again. Tama yun. Ganon din naman ang stand natin. Wala tayong wala tayong mga hinahangaang politicians. Pagka gumawa ng mali. Wag na natin ibalik sa pwesto. Matagal ko nang in-advocate yan. At pati nga itong mga Dutertes, di ba? Dahil sa hindi naman tayo naniniwala na mga malilinis sila, ayaw natin na itong mga ito ay makaupo at makakuha pa ng mga pwesto sa gobyerno. Of course, alam natin, itong magkakapatid or magkakapatid nasa pwesto pa, yung dalawang, yung isa si Mayor Baste, itong isa si Pulong Duterte, nasa Kongreso pa yan, at itong si Vice President Sara Duterte. So ano yung napag-usapan nila Karen Davila doon na hindi ko masyadong nagustuhan or hindi ako nag-agree? Ito yung sinasabi ni Karen Davila about the investigation conducted by Senator Ping Lacson na tungkol nga dito sa issue about 100 billion insertion na ang lumalabas sa investigasyon niya. Itong may kinalaman dito ay itong sila Yusek Olaybar, itong sila Yusek Bersamin, I forgot the first name. Ito yung apo ni Executive Secretary Bersamin. At nasasangkot din sa ayon sa investigasyon ni Senator Ping Lacson itong si Mena Pangandaman. So, ang sabi nga ni Karen Davila, itong ang pangyayari na to about the insertion yung 100 billion pesos ay mukhang doon lang sa level nila Yusek Bersamin, Yusek Olaybar at itong si Executive Secretary Bersamin at itong si Pangandaman. So, natawa si si Winnie Monsod at of course, definitely, hindi siya nag-agree. At sinasabi niya nga na ito bang si Senator Ping Lacson ay naniniwala na ganyan ka-estupido itong si PBBM, itong ating presidente, na siya ay mapaikutan nitong sila Yusek Olaybar at itong si Yusek Bersamin. Naniniwala daw ba siya na ganun ka-estupido ang presidente para hindi malaman ito? Okay. Now, Senator Ping Lacson in his privileged speech said that Bersamin, Undersecretary Bersamin, Undersecretary Trijib Olayvar were in effect collecting. They were the ones in effect using the president's name. The president did not know about his supposed 100 billion pesos in projects. Kumbaga, this level is Bersamin. Do you have? Go ahead. Now, so in effect, that level, E.S. Bersamin, Secretary Nina Pangandaman, Undersecretary Olayvar, Undersecretary Adrian Bersamin, who is the E.S.'s son,
it appears based on Senator... Oh. He is his grandnephew. All right, my apologies. Grandnephew. So it would appear that this is operating within that level that the president doesn't know. That's what Senator Ping Lacson said. Well, that means that Senator Lacson must think that the president is so incompetent and is so stupid. So, Undersecretary ito, ha? Hindi man lang secretary, walang takot sa kanya. That's for the court of public opinion to decide. But Ping Lacson cannot tell me that these people, these underlings, operated without the knowledge of the president or without even the president. We're not talking about millions here. We're talking about billions. ang nakalimutan niya kasi rito, ang hindi niya na-mention dito, or hindi siguro na-emphasized ni Karen Davila, ay hindi lang ito doon sa level ng mga USEC. Hindi lang ito sa level ni Secretary Pangandaman. Ito ay umaabot sa level ni Executive Secretary Bersamin. So, hindi underlings ito. Hindi ordinary underling itong si Executive Secretary Bersamin. Kasi nga, alam mo naman, ang tawag natin sa mga Executive Secretary, Little President yan. Alam natin yan. So, ibig sabihin, talagang pinagkakatiwalaan ng Presidente yan pag Executive Secretary. So, kung talagang gagawa ng kalokohan ang Executive Secretary, pwede talagang ma-insulate yan at hindi malaman ng Presidente. Doon kami hindi nag-agree ni Winnie Munsod. Kasi hindi niya kinonsider na itong si Executive Secretary Bersamin ay na-involve diyan sa usapin na yan. Doon sa 100 billion pesos na sinasabing na-insert nga daw, ang instruction daw ay galing sa Presidente mismo at pinadaan sa former speaker na si Martin Romualdez. So, ako, naniniwala pa rin kasi ko doon sa effort na ginagawa ni Senator Ping Lacson na hanggang sa ngayon, hindi ko naman siya nakikitaan ng pagiging biased, no? So ako, I believe na yung sinasabi niya na ang findings niya, ito ay umabot lang hanggang dito kay Executive Secretary Bersamin. At yun din naman ang nakita nitong si Senator Gatchalian. At I think nakita rin yan ni SP Senator Tito Soto. Kaya sabi ko, dito sa isang bagay na to ay hindi ako nag-agree doon sa sinasabi ni Winnie Munsod na hindi po pwedeng hindi alam ng presidente yung 100 billion insertion at tatanong niya nga daw kay Senator Ping Lacson kung naniniwala talaga siya na ganun ka-estupido itong ating presidente. Basta ako, ang stand ko rito, kasi ang nagtatrabaho dito, kailangan, para sa akin, ang kailangan ko paniwalaan dito, yung nag-iimbestiga mismo. At of course, yung credibility nung nag-iimbestiga. So far naman kasi, para sa akin, very credible itong si Senator Ping Lacson na gumagawa ng mga investigasyon. At of course, hindi ako, madali magkomento gaya ng ginagawa ni Secretary, the former Secretary Winnie Munsod. Madaling maggawa ng mga komentaryo, pero dapat mag-ingat din tayo sa pagkokomentaryo dahil wag natin masyadong sinasagasaan yung mga tao namang talagang nagtatrabaho at tinitingnan talaga yung mga detalye. Mas alam nila yan. Mas nakikita nila kaysa sa ating mga outsiders na nagko-comment lang tayo. So ang komentaryo ko nga rito, ako naniniwala sa ginagawang trabaho ng Senator Ping Lacson at naniniwala ako doon sa findings nila na actually kinoncord naman ni Senator Gatchalian na yung nakita nilang pag-insert ng 100 billion, which incidentally, nung una walang naniniwala dito sa insertion na to dahil ito ay nanggaling kay Saldico. So ngayon, lumalabas talaga, hinanap talaga ni Senator Ping Lacson. Nung sinabi ni Saldico na merong 100 billion insertion galing sa presidente, hinanap talaga ni Senator Ping Lacson yan. At inimbestigahan niya. At nakita niyang meron nga talaga. Kaya hindi natin ngayon madidinay
na meron ding katotohanan yung sinasabi ni Saldico. Although hindi naman natin sinasabi, lahat ng sinasabi niya totoo. Doon sa, insofar as the 100 billion pesos insertions is concerned, meron talaga. Meron talagang lumalabas na insertion doon sa 100 billion na sinasabi niya. Pero, kulang pa siya sa information dahil yung mga yung instructions doon sa pag-insert nanggaling lang kay Martin Romualdez na ginamit ang pangalan ng presidente. So, ibinabato nila doon sa usapin na yan yung pangalan ng presidente na hindi alam ng presidente na pinaniniwalaan ni Senator Ping Lacson based doon sa kanyang investigation. At ako, bilang outsider, ako'y nagbabase rin lang sa investigasyon nila at doon sa mga logic na pinakikinggan natin. Kasi wala nga namang logic yung sinasabing nag-utos ng insertion ng presidente na yun nga, mag-insert doon sa budget ang presidente doon mismo sa bicameral committee. Kasi kaya niyang gawin yung insertion na yan na walang nakakaalam kung kailangan doon sa NEP, doon sa National Expenditure Program pa lang. Bakit kailangan niya pang gawin yan doon sa level nila Congressman Saldico na magkakaroon patuloy na ibang tao na makakaalam na pwede naman niyang gawin na mas kukonti siguro or if ever baka isang tao lang ang makaalam niyan kung talaga maglalagay siya ng budget na yan at bakit niya padadalhin doon sa Bicameral Conference Committee na kung saan yun nga hindi ma-avoid yan. Kung malalaman ni Saldico yan, mas marami pang tao ang makakaalam yan ng mga congressmen. Dahil siyempre, hindi mo naman mapipigilan itong si Saldico na magkwento kung kani-kanino na itong presidente ay naglagay ng 100 billion. Lalo na ngayon na nagkakaroon na ng problema. Natural naman, kung gagawin talaga ng presidente yan, iiwasan yan na may mga ibang tao pa unnecessarily mabibigyan niya ng information na nag-insert siya ng 100 billion na ang dali-dali niyang gawin doon pa lang sa NEP. Kaya, doon sa, based on that logic, naniniwala ako sa mga sinasabi ni Senator Ping Lacson. At yun nga, nung malaman niya yan, inimbestigahan niya kaagad. And in fairness to the President, sabi niya, hindi niya talaga alam ito. Napaikutan siya ng mga tao na to. Nalaman ito ni Yusek Bernardo dahil obligadong dumaan sa DPWH yung pondo na yan. So, nung malaman ni Yusek Bernardo yan, alam niya rin kung kani-kanino mapupunta, alam niya rin kung magkanong ilalabas as commission. So, ang ginawa ni Senator Ping Lacson, pinagsulat itong si Yusek Bernardo ng kwento, yung handwritten note, kung paano na-distribute, kung paano lumabas yung 100 billion na yan. Kung sino ang nag-utos niyan, at yung kabuuan ng kwento, paano na-distribute yung 100 billion na yan. So, in that aspect, sabi ko, naniniwala ako sa investigasyon ni Senator Ping Lacson na hindi pinaniniwalaan ni Madam Winnie Munsod na, well, right niya rin naman yon. Paniwalaan niya kung ano yung kanyang analysis dito sa sitwasyon. Pero ang sinasabi ko nga, mas paniniwalaan ko naman yung taong nag-iimbestiga mismo as long as sa tingin ko, yung taong nag-iimbestiga na katulad ni Senator Ping Lacson ay may credibility. Yun po ang isang issue rito sa interview ni Karen Davila kay Madam Winnie Munsod na hindi ako nag-agree. But then, yung huling-huling portion ng interview niya, dito kami nagkasundo ulit. Sinasabi ni Madam Winnie Munsod na at this point in time, hindi naman daw siya agree na itong si President Bongbong Marcos ay ma-impeach. For the main reason that ang papalit sa kanya nga ay itong si Sara Duterte. So hindi niya talaga gusto na, well, maraming tao ang nga-agree at isa na ako doon na agree ako doon sa sinasabi ni Madam Winnie Munsod na ayaw kong matanggal sa upuan
ayaw kong maalis bilang presidente itong si PBBM dahil napakalaking problema kung ang papalit sa kanya ay itong si Sara Duterte. She is even worse, sabi nga niya. From the frying pan to the fire. So, ibig sabihin, mapupunta tayo lalo sa apoy. Imbis na doon ka lang sa init ng frying pan, mapupunta ka doon sa apoy na mas matindi ang problema. Kaya nga, doon, i-express niya talagang maigi na hayaan mong itong si PBBM matapos ang kanyang termino. But, at this point, President Marcos is our president. All right? I don't want him impeached. I don't want him impeached at this point. Let him continue what he's trying to do. I mean, he has done some good. Let him continue that until 2028. But I certainly don't want any of his relatives or his, to be reelected. I don't want that. I hope the Filipino people realize that this bunch of people, except for a few, this bunch of people we have in Congress and the Senate should not be reelected. Meron din naman siyang mga ginagawang tama. Ituloy niya lang yan. Yan ang sinabi ni Madam Winnie Munsod. Ituloy niya yung mga ginagawa niyang tama at tapusin ang kanyang term. Dahil hindi naman lahat ng ginagawa niya puro mali, ang sinasabi ni Winnie Munsod. So, yun po, no, yung aking nakitang magandang interview ni Karen Davila dito kay Madam Winnie Munsod. Ngayon, ang panghuling sinabi niya rito, wag na lang sanang maiboto pa ang mga kamag-anak nitong si PBBM. At of course, marami tayong alam ng mga kamag-anak na hindi na talaga dapat. Alam natin kung sino-sino ang mga kamag-anak na hindi na dapat talaga maupo diyan sa pwesto. Wag nang mabigyan ng mga posisyon sa gobyerno. At isa na nga dyan, itong nag-agree ako dyan, isa na nga siguro dyan sa gusto niyang banggitin, ay itong si Martin Romualdez. At of course, ayaw na rin nating baka balik pa kung sakali na magkakaroon pa ng panibagong eleksyon sa Senado, itong si Senator Amy Marcos na nagpakita ng ang banggit nga ni Senator Ping Lacson ay masyadong un-Filipino. Yung ginawa niyang siya mismo ang naghayag, siya ang nagsabi na itong si PBBM ay drug addict daw or siya ay gumagamit ng droga. Na very unlikely para sa mga Pilipino na gawin yan sa kapatid mo. Kung ano man yung alam mong problema ng tao sa kapatid mo, normally, hindi mo yan iahayag sa publiko eh. Lalo na nga ito nangyari sa religious rally pa. So, doon sa ginawa ni Senator Amy Marcos, unang-una, before pa yung election ng presidente, nung tumatakbo si PBBM, naging issue na yan. So, ang alam ko talaga, lumabas yan, nagpa-drug test itong si PBBM, diyan mismo sa St. Luke's, at ang alam ko diyan itong si ang naglabas ng result. It's si Attorney Vic Rodriguez pa. Ang nagsabi sa publiko na clear itong si PBBM tungkol sa accusation nga na drug user. Naging negative ang result. So, I think it was more than enough na gawin ng isang kandidato para patunayan na hindi naman talaga siya drug user. So ngayon, hindi natatapos yan, alam naman natin eh. Inaakusahan pa rin siya ng mga Dutertes, especially yung ating former president na si Digong Duterte na talagang addict daw yan. Bangag pa nga ang tawag nila. At marami pang mga Duterte boys na hindi tumitigil yan sa pag-aakusa kay PBBM. Kaya lang, yung panawagan na sabihing mag-hair follicle test, para nang lalabas na ututo ang presidente. Parang hindi na tama. Para sa akin, hindi na rin tama yan. Kung kayo ang nag-a-accuse na drug user, kung addict man yan, o kung bangag ang presidente, kayong mga nag-a-accuse, kayo na lang ang magpatunay niyan. Diba? Kasi nagpa-drug test na yung tao before election. Ngayon, nag-negative, ngayon uulitin nyo na naman, sasabihin nyo, hair follicle test naman. Hanggang kailan matatapos yan? Pagka naging negative na naman result niyan, ano na naman ang i-request ninyo? So ngayon, ito nga ginawa ni Amy Marcos doon sa
INC rally na pag-expose na sinasabi niya na itong si PBBM ay drug user, pati daw yung asawa. Actually, sinabi niya pa nga buong pamilya. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gold ang naglilinis tuwing nagpa-party ko sila. Nabuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Makasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong magkatlong sa droga. Sinira niya talaga yung pamilya Marcos at ang unang-unang nasira dito sa tingin ko, siya mismo, itong si Amy Marcos. Dahil alam na alam natin kung ano ang purpose ng pag-expose niya na yan, dahil kitang-kita natin yung pattern eh. Nung magkakaroon na nga ng 3-day rally, unang-una yung 3-day rally, kahina-hinala na. Sinabayan ng GIL, sinabayan ng KOJC, at sinabayan ng mga general, mga retired general. Sumabay pa ito, sumakay pa itong si Mike Defensor. Ngayon, in-expose yan ni Montulfo. Kaya nung rally day o yung mga araw ng rally na hindi na nagsisipot yung ibang mga former generals, hindi na nagsisipot yung ibang mga retired generals kasi gaya ng sinabi ko nung una kong episodes, nung mga nauna kong episodes, itong mga to katulad din ng mga sinasabi natin thief of the night, yung mga magnanakaw. Pagka in-expose mo sa ilaw, magpupulasan na yan. Yung mga magnanakaw sa gabi, ayaw niya ng liwanag. Kaya pag in-expose mo na yan, ang pagmumukha nila sa liwanag, in-expose mo yung mga pangalan yan, wala na yan, magpupulasan na yan. So, nung mga araw nga ng rally, iilan na lang yung mga nagpakita dyan. Andiyan si Esperon yata, si Mike Defensor, si Pokis nagsalita sandali, at yung iba hindi na nga nagpakita. Yun ang sinasabi natin na meron talaga silang plano na hindi maganda sa gobyerno. At hindi nila napigilan yan. Nagsalita sila dyan na may mga nagsalita dyan tungkol sa withdrawal of support, yung pinagre-resign nila si PBBM. So, lumalabas talaga na may katotohanan yung expose ni Montulfo na talagang meron silang plano for coup d'etat, yung pagpapababa kay PBBM, na hindi nga sila nagtagumpay. Pero yung mga chain of events, na katulad ng pag-expose ni Saldico doon sa 100 billion insertion daw, yung paglabas pag-expose ni Amy Marcos tungkol sa pagiging drug user daw ni PBBM, at yung mga iba't ibang grupo na nananawagan ng resign, yung 3-day rally, lahat pong yan para sa akin talagang nakadesign para pababain si PBBM. At ang nagpabago pa rito, bukod doon sa expose ni Montulfo, ay yung nanindigan ang military. Yung pagsasalita ni General Browner na sila ay hindi bibitaw sa konstitusyon, susuportahan nila kung sino man ang duly elected president na may mandate ng taong bayan at may mandate ng konstitusyon. Ang laki pong ang laki pong bagay nun, kaya itong mga nagplano nito ay nag-atrasan. At mahalata nyo naman na talagang tirang takot na sila. Tirang takot na. Dahil expose yung mga pangalan nila, expose yung mga mukha nila, pero ginawa pa rin nila. Ginawa pa rin nila. Yung itong pagsasalita ni Marcoleta, pagsasalita ni Mike Defensor, pagsasalita ni Amy Marcos, yung pinakamatindi itong ginawa ni Amy Marcos. Dahil in-expose niya talaga, iskandalo talaga yan kung tutusin. Pero sabi ko nga, ang nasira dito mismo ay yung sarili niya. Dahil nga, hindi ginagawa ng mga Pilipino yan eh. Yung sisiraan mo
ng ganitong katinding paninira ang kapatid mo. So yan, ang resulta, hindi nagtagumpay, walang kredibilidad yung kanilang pinagagawa, yung kanilang pagpapababa kay PBBM na alam naman natin kung mangyayari nga ay wala naman talaga makikinabang dito kung hindi yung mga politiko na nasasangkot ngayon sa anomalya. Sila po ang makikinabang dahil kung ang uupo ay si Sara Duterte, halos lahat ng may kaso, halos lahat kaibigan, kakilala at mga kasamahan nila doon pa sa panahon na presidente ang tatay niya. Kaya ayaw na ayaw natin pababain si PBBM, hayaan natin na matapos yung term niya, magkaroon ng eleksyon at magtuloy-tuloy ang investigasyon na to. Malaman natin lahat kung sino-sino ang mga dapat ikulong na may mga kasalanan, yung mga nagnakaw sa bayan. At hindi po biro ang mga nanakaw na pera. Bilyon-bilyon po. Kaya wag tayong papayag na mapalitan itong si PBBM para makaligtas itong mga magnanakaw ng bilyong-bilyong piso na dapat napakinabangan ng taong bayan. Ang laki pong ang laki pong nawawala sa ating serbisyo. Yung pwedeng ibigay na serbisyo sa publiko, sa hospital, sa gamot, etc., sa education, kung hindi po nananakaw. Na ibubulsa lang ng mga ilang politiko, ng ilang mga magnanakaw ng mga politicians. Samantalang dapat mapunta yan sa serbisyo sa mamamayang Pilipino. Yun po ang pinakamasaklap sa lahat. Kaya wag po tayong pumayag na magtagumpay itong panawagan na pababain si PBBM dahil uulitin ko, ang makikinabang lang po rito, yun mismong mga magnanakaw. Dahil pag si Sara Duterte ang naupo, mabubura lahat ang kaso ng mga ito. Madidismiss po lahat yan dahil halos karamihan dyan, mga kapanalig nila. Hanggang dito na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati po yung like button. At magkomentaryo po tayo para tingin natin sa ating mga opisyal na tayo ay nakamasid at na binabantayan natin ang kilos nila. At pakishare na rin po sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kamag-anak nang sa ganon, matulungan po nating lumaki ang ating mga channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.